Hi mga Maricooks! For today's video day, Chares, baka pagalitan tayo ni Cindy 5 niyan. Ngayong araw nga ay naisipan ko magluto ng dinuguan. Pero medyo tight ang ating budget ngayon, kaya naman nakaisip tayo ng paraan. Tayo pa ba madiskarte tayong mga nanay? Sa gagawin natin ngayon ay hindi naman mako-compromise yung lasa at yung quality ng ulam na gusto nating lutuin. Naghiwa na nga pala ako dito ng sibuyas at bawang at itong karne na aking gagamitin. Hiniwa-hiwa ko nga lang ito ng maliliit para naman madali lang itong lumambot. Laman nga pala itong aking binili at ito'y nagkakahalaga lamang ng 150. Nagpainit na nga ako rito ng kawali at ginisa ko na ang bawang. Nung nag-golden brown na siya ay nilagay ko na agad ang sibuyas. Hinalo-halo ko lang ito at maya-maya nga ay nilagay ko na itong hiniwa-hiwa kong karne. Hahalu-haluin ko nga lang ito para naman pantay yung pagkakagisa nitong karne. At tatakpan ko lang ito ng ilang minuto. Pagkatapos nga nito ay magiging ganito na ang itsura niya. Matutusta-tusta siya ng kaunti. Mas maganda nga ito para naman mabango yung ating karne. Haluhan-luin lang natin ulit mabuti para naman maluto pa yung nasa ibabaw. Pag naprito-prito na nga ay ilagay na natin itong ating kalabasa. Ito nga pala yung sinasabi kong paraan na naisip ko. Nilagyan ko nga ito ng kalabasa para naman madagdagan ng kaunti yung ating karne. At promise, hindi po kayo magsisisi kung ganito ang inyong ilalagay. Bukod sa masustansya ay napakasarap pa po nitong kalabasa sa dinuguan. At ito na nga nilagay ko na yung dugo. Pasintabi po sa mga hindi po kumakain nitong dinuguan. Pagkalagay nyo nga nitong dugo ay patuloy nyo lang haluin hanggang sa maluto itong dugo. Yan pong paraan para naman hindi mamuo-muo yung dugo na ating ilalagay. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay magiging ganito na ang itsura ng inyong dinuguan. Pwede nyo na itong timplahan ngayon. Naglalagay nga pala ako dito ng dahon ng oregano, yung pinatuyong oregano. Optional lamang po ito. Yung iba po kasi ay hindi naglalagay nito. Laurel po ang kanilang nilalagay. Pampatanggal po kasi ito nung lansa nung dugo ng baboy. Pagkalipas ng ilang minuto ay tinimplahan ko na nga pala ito ng asin. Dinagdagan ko pala ito ng pampalasa. Pati itong suka ay nagdagdag na rin ako dahil medyo nakulangan ako sa asim. Mas masarap kasi sa dinuguan yung medyo maasim. Naglagay nga rin pala ako rito ng gata. Kaunting gata lang naman po ang nilagay ko rito. Isa po kasi ito sa magpapalasa ng ating dinuguan. At ito na po, naluto na po ang ating dinuguan. Maraming version po ng dinuguan ang pwede nating lutuin. O siya, hanggang dito na lang po. See you po sa susunod naming luto serye. Maraming salamat po.